God is good all the time. Yun yung kanta ni Dan Moen. God is good all the time. Sang-ayon ho ba kayo doon? Kung ako not always. Namimili ho kasi ng tao. No? Mabuti ang Diyos kung matatapat ka sa mabuting tao. Kaya panalangin mo na padalang ka ng taong mabuti na nandiyan dyan, kahit hindi mo sabihin, tumutulong at naitatawid ka kapag sa oras ng peligro o kung ikaw nahihirapang makatawid sa araw-araw. Padadalang ka ng taong mabuti. Pero pagka pinaglaruan ka ni Satanas o pinaglaruan ka ng demonyo, padadalang ka ng masamang tao. At yung tao na yan, deceptive. No? Mamamalagi sa'yo. Siguro mamamalagi na 1 taon, 2 taon, di mo namamalayan, pero unti-unti kang kinukutkot, parang anay. Kaya depende ho yan sa gagamiting instrumento ng Diyos. Hindi naman talagang nanggaling mismo sa Kanya, kahit hindi naman niya mamamanifest yun. Namamanifest ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao na nandiyan dyan, hindi mo inaasahang pagkakataon, pero nangangailangan ka, nandiyan dyan. Mag-aabot sa'yo, bibigyan ka. Di ba? Hindi ka naman napimirisyo. Hindi naman ako namimirisyo, pero dumadating na lang yan. Dahil pinadala yung taong pinili ng Diyos para mag-manifest ang kabutihan niya. Di po ba? Magmamanifest. Kaya pag sinabi, God is good because you are good. God is good because He sent somebody who is good. Hindi ako gagawa ng masama. Pero pagka pinadalang ka ng taong gagawang ka ng masama, hindi na galing sa Diyos yun. Malamang galing na sa demonyo. At by the way, kaya ko yan ang aking ginawang opening. Kasi sisimulan po natin yung serye. Sinimulan na po natin yan ng serye tungkol kay Trump. Ang pamagat po ng ating serye, Trump, the Scripted Deliverer. Ano po ba ibig sabihin ng Scripted Deliverer? Yung dakilang manunubos. Kasi pinatutunog ho ng kabal. Naniniwala akong kabal na si Trump ang Mesyas sa panahon natin ngayon. Kaya kung mapapanood ninyo yung video, ikinumpara po si Trump kay Haring Cyrus o Haring Ciro, kay King Cyrus, na incidentally, isang Iranian, ang Persian. Kasi dating Iran, ang pangalan ng Iran dati, Persia. Persian ho yun. At tumulong ho para ma-rebuild yung temple. Ang pakay ngayon, ang impression na gustong ipamukha sa buong daigdig, si Trump ay isang Mesyas o dakilang manunubos, etc., etc. Pag-aaralan ho natin tungkol po dun sa propesiya. Itong propesiya nga ba talaga ay nangyayari na lang ng nagaganap na lang ho ba yan? Hindi sinasadya. Kung napanood po ninyo yung video natin tungkol sa Zionist and non-Zionist, lumilitaw ho, itong mga Zionist, ito yung pinipilit ho nila na maisakatuparan yung nasusulat sa Biblia, partikular, yung aklat ng Isaias. Kumbaga pinupurga nila, pinipilit nila hindi naman kalooban ng Diyos yun. Yung mga traditional, yung mga Hasidic Jews, lalo na yung may mga parang may patilya ritong mahaba, nakasombrero at nakaitim. Para sa kanila, kusang magmamanifest sa hindi inaasahan o sa tadhana, no? Iuukit siya ng tadhana at doon na makikita na talagang masasabi nila na ang lahat ay nanggaling sa Diyos.
Hindi nanggaling sa tao, inorchestrate ng tao. Tulad ng ginawa ng mga Zionista. Itong mga Zionista pala, galing sa Europe yan. Mga Hudyo na nagmula sa Europe, hindi ho yung galing mismo sa Palestina na binubuo ng Hudyo, Arabo, Kristiyano. Maganda ho yung samahan nila. Nagko-coexist yung tatlong ethnic groups na yon nung hawak pa sila ng Ottoman Empire na ngayon ay Turkey. Pero nung pumasok na nga ho itong Balfour Agreement, pumasok na yung mga Briton, mga puti, nagkanda windang-windang na ho, at nagsidatingan na nga itong mga Zionista, mga Hudyo na nanggaling sa Europa. So ito ay ating ipagtatagni-tagni. At tignan natin kung itong nangyayari ngayon, siyempre nag-aantay pa si Trump na i-award sa kanya ang Nobel Peace Prize. Lahat tinasa kanya na. No? Bilyonaryo, pinanganak na bilyonaryo. Tapos pamoso. Tapos naging presidente pa ng Amerika, 2 beses pa nahalan. Tapos yung tanging hindi pa niya nakakamit ay yung Nobel Peace Prize. Tignan natin kung siya nga ba talaga ang dakilang manunubos, isang Mesyas na magpa-facilitate para maitatag uli o maitatag ang Third Temple na dyan sa Jerusalem. Hindi naman nawasak ng Jerusalem eh. Paano pa ito? Nandun pa yung Al-Aqsa Mosque. So, titignan natin kung paano ito mag-develop. Napaka-interesting po ito ng series nito. Siguro bubuuin ng mga 3-4 na episode. Para dito ay makikita rin natin yung quantum financial system, yung mga pinatutunog na ni Sarah J. Sarah, kung ito ba'y may kaugnayan sa architecture ng mga kabal na gusto nilang mangyari. Ito nga ba ay gusto ng Diyos o gusto lamang ng mga kabal na maisakatuparan at nang sa ganon kapag naisakatuparan ay hindi na maitatanggi. Papalitawin nila na, iyan ang kagustuhan ng Diyos. Dahil nasusulat sa Isaias 45 na si Haring Siro, bla bla bla. Nasusulat na makikipag-away sa mga huling araw ang Israel, bla bla bla. At magtatag, bla bla bla. Kung ano na mga nandoon, ilalapat na nila. Kung anong mga nakasulat sa talata, ilalapat na yan ng mga kabal na naggagamitin ang mga hula, ang mga nakatakda ayon sa Biblia para ma-justify at maging profound yung mga world order, yung mga bagong world order na ipakikilala sa atin. At ito ay very exciting ating panahon dahil nga dito kay Donald Trump na kanyang na-illustrate, na sabihin lang niya ang salita, hindi na siya magpapaputok, magsisihinto ang mga digmaan. Para bang, pinadala ng Diyos para walang maging digmaan o lumawig ang anumang digmaan, etc., etc. Nasira nga lang siya dahil nga ang kulit ni Netanyahu. Ito palang si Netanyahu. Hindi naman pala talaga Hudyo na dyan sa Palestina, kundi galing ho yan ng Europa. Sabi, nagpalit nga daw ng apelyido para magtunog Hudyo. Atin pong isipin na ang Israel na tinatawag ng bansang Israel ngayon, hindi po yan ang totoong Israel dahil nawawala pa ho yung 10 tribu 2 tribu pa lang ho sila dyan Hudyo, Juda, at yung isa ay Benjamin, kung hindi ako nagkakamali. Nasan pa yung 10? So hindi ho sila masasabing sila ang totoong Israel dahil nawawala pa ho yung 10. Sa ang Mesyas, dapat siya ang gamiting instrumento ng Diyos para yung 10 tribu na yan ay magkakasama-sama, may re-reunite doon sa Juda
at sa Benjamin. Wala pa ho, hindi pa ho nangyayari yan. Ang pinapakita pa ho ni Trump ngayon ay yung pagiging Prince of Peace at yung pagkakatatag ng Abrahamic, tawag niyan, meron silang Abrahamic Accord. And isa dyan yung nakalagay dun sa coin, yung mukha ni Trump at commemorative lang naman yun, at ni King Cyrus. So, panoorin po ninyo yung ating episode 1 na pinamagatang Trump Scripted Deliverer, Manunubos. At makakatulong din po sa atin sa pagbuo ng ating pag-unawa kung mapapanood din po ninyo yung Zionist and non-Zionist Jews. Para ho natin bigyan ho tayo ng adequate background kung ano po itong Palestine. At lagi na lang ay inaapi. Lagi na lang talagang inaapakan, niyuyurakan yung mga dating mamamayan o dati na talagang occupants ng Palestine, kundi yung mga Arabo. So kawawa ho dahil ang umapi ho sa kanila yung mga dumating na lang dyan sa bisa ng Balfour Agreement, sa bisa ng kasulatan. So marami pong kaming ihahatid sa inyo. So stick around. Hindi po muna makaka-live this week, probably next week. Also, may gagawin po tayong special. Yan naman po yung tungkol dun sa iginuhit o yung painting ni Kokoy Laurel kay Nora Honor. Actual pala yun na kinunan doon sa pelikulang Lollipops and Roses. Itong video nating ilalabas next week ay in collaboration with our friend Francis Tanseco. So, abangan po ninyo lahat yan. Dito lang po muna tayo at ako'y nag-iwan sa lahat na isang magandang gabi.